Hello guys, it's me, Drive RX. Medyo matagal tayong hindi nakabalik sa vlog, no? Medyo na busy tayo. Pero siguro pag-usapan natin ngayon yung nabitin nating topic. Ano ba yung mas maganda? Toyota Fortuner G or itong 2025 Montero Sport GLX MT? So, itong topic na to guys, no, disclaimer lang, no, kasi i-compare natin siya sa automatic, no, G. But then guys, kumbaga may palagbatong si GLX sa Monty, no, kay 2.4 GD ni Fortuner. Pag-usapan natin ngayon guys, himay-himayin natin. So matagal-tagal din tayo hindi nag-talk, no. So marami nagtatanong sa atin no, kung anong choice nila. Lagi kong sinasabi kasi na si Toyota synonymous na siya sa sa salitang reliability, no, as a Toyota owner din, no. May small car tayo ng Toyota. Nakita natin na talagang ida-drive mo na lang yung sasakyan guys, no, talagang masasabi nating matibay talaga, kumbaga. Pero ang Mitsubishi kasi is almost the same din, no, as JDM titos natin na mga nanonood ng vlog ngayon, no. Talagang maganda rin yung gawa ng Mitsubishi, ng Nissan, especially Honda, 'di ba guys? Yung mga kuya natin diyan na mahilig sa Honda, no. Shout out. But then guys, compare natin siya sa sa G. Kumbaga nasa base model din, no, ng Toyota. I think meron pang natitirang mga manual ngayon. Pero mangilan-ngilang na lang guys, no, na sa Toyota, parang nape-phase out na rin yung manual nila na SUV. Unlike kay Mitsubishi kasi, parang permisto. I think kahit maglabas pa sila ng new generation, may manual pa rin to guys, no. So sa timeline natin meron pa rin yan. Parang nag-i-stick kasi siya dahil nasa Southeast Asian tayo, no. Yung market kasi is mataas sa ganun, no? So ayun, maganda talaga yung guys, no. Pag tinignan mo yung mga review ng Fortuner, no, especially yung GLX, no, maganda yung niya guys, yung performance, malakas yung makina. So I think yung makina niya is 2.4, no. Meron siyang 400 Newton meters of torque guys. So malakas-lakas din yun. No, so hindi natin mapapasubalian yun, no, na kung maganda pa talaga yun guys, no. So sa makina pa lang alam nating malakas, tsaka alam nating reliable talaga guys, no? Gaya ng sinasabi ko, before nagkaroon tayo ng review ng Innova, no. Yung makina kasi ni Innova guys, 2.8 na yun. Kumbaga parang ang laki ng talon niya, no. So ilang cc yun guys? 400 din, di ba? Mataas yung talon niya ng kumbaga ng cc. Guys, pag pumunta kayo dito, lagi nyo titingnan sila kuya, yung mga natin dito Manila boys na nagta-traffic. Kasi minsan pag go-going kayo niyan, no. So tingin-tingin lang kayo sa kanila. Kasi mamaya gumo kayo, tapos hindi sila nagpa-go, ticket yan guys. So yun lang sa mga nagda-drive dito sa atin sa kamay nila, So yun lang naman. Ang nakikita ko lang kasing difference ng Mitsubishi dito kayo. Parang maraming features si Mitsubishi na nandun pa lang siya sa na tumalon na agad. Like this one guys. Ito, climate control na ito, kahit single siya, automatic na yan. Yung sa Fortuner kasi, yung old school na yung pinipihit, no. So wala namang kaso doon, no. Madali din naman for me okay na okay din yan. Pero kung magkaroon ka ng option na
meron ka ng automatic climate control. Bonus na yun guys, no, sa isang empty, no, na sasakyan. So isa yun sa mga nakita ko guys, no. Pero kasi parang ano, may nagsasabi kasi na matagdag daw talaga yung Fortuner. Sa akin naman kasi hindi na rin issue yun. Parang kasi ang Fortuner is made siya kasi nga alam natin, reliable, matibay siya, pang malakasan ba guys. Subukan mong punuin yung kotse, no, 7, tapos medyo malalaki, no, kumbaga mabibigat yung isakay mo. Feeling ko pag puno yun, malambot yun guys. Para ka na rin ano, no, naka coil spring na alam mo yun, yung pang sedan na coil spring, parang ganun. Ito kasi ano itong Montero kasi guys, like nang sinasabi ko sa mga previous vlogs natin, alon-alon ka rito guys. Pag konting ano mo rito, alog-alog, no, parang hindi alog na matagtag pero parang umaalon, no. Dito tinan mo tong riles na tong dadaanan natin. Pag mapapansin mo, no, ako nakikita ko lang din naman to previously, no, kasi palanood ako ng mga nagda-drive na vlogs, especially itong Montero. Tinan mo to guys, alon-alon ka lang yan guys. Parang dinuduyan, no, di ba? So mag-isa ko lang yan, di ba? Siguro, no, disclaimer lang, hindi pa tayo nakakapag shoutout kung may magpapatest drive, test drive natin, no. So ang comment kasi nila matagtag talaga. Siguro talagang steep yung suspension niya ng Fortuner talaga. Sa nakikita ko, it is made for ano talaga, no, reliability, no. Kumbaga mas matibay yun. Siguro kargahan mo na mabigat yun, doon mo malalaman, no, kung malambot ba siya or ano. So mga made siya sa pang heavy duty, di ba? Kumbaga sakyan mo na mga 7 katao guys, no, kasi 7-seater naman. Tapos itakbo-takbo, palagay ko parang ganito na takbo nun. But then syempre lalo kung minsan mag-isa-isa lang din natin nagda-drive, no. So minsan ganun ang ano natin ang nasasabi natin hindi naman ako laging ano 7 nagsasakay. Ako lalo ako may times na mag-isa ko lang din, no, kasi hindi kami magkaparehas ng shift ng asawa ko, no? So but then doon mo malalaman, no, kung okay na okay ba sa yung kotse, no. So kung nasa stage kayo guys ngayon ng pamimili, no, lagi na sinasabi ko na nandun kayo sa stage na gusto nyo mag-acquire or mag-upgrade kayo from small car to a bigger car like this SUV, i-consider nyo tong si Montero Sport guys, no. Marami namang dealer dyan sa mga nagtatanong ng dealer guys, no. So for me lang disclaimer, no, parang ang ganda ng offer ng Peak Motors. So any Peak Motors guys, no, so doon kayo magtingin-tingin. Meron sa Caloocan, sa Abad Santos, no, diyan kayo magtingin. Gawa natin ng separate vlog guys pag na me time yung aking ahente, mabait yun. So kung magawa natin ng time, ipopromote ko siya sa inyo. Ang nakikita ko lang kasi dun sa Toyota talaga yung after sales. So kung kukuha ng Fortuner, muna syempre kung makakakuha ka dun ng sa base model na lang din, no, yung automatic nila na G, maganda yung after service nila guys. Wala akong masabi dyan. Kasi dun pa lang sa small car parang hindi ka na left out, parang ganun. Sa Mitsubishi kasi guys, hindi naman siguro lahat, pero in my experience, no, parang iba yung nila after sales nila. Parang focus nila is more on sales. Pero hindi yun ibig sabihin na hindi matibay yung mga products nila guys, no. Like yung mga kotse nila, ang dami kong nakikitang mga Gento na Montero Sport guys, na na mga year 2007 mga ganyan, no. Tsaka may mga binibenta pa nga ngayon ng mga GTV na mga 4x4 na around 2012, 2011 guys, no. So may kilala akong doktor actually, nagkaroon siya noon, no, ng 4x4 na acquire niya yata back then in 2011 or 12.
Tapos guys, binenta niya yun. Binenta niya yung ano niya, yung 4x4 niya na Montero Sport. Binenta niya. So, syempre parang nanawa siya siguro, mga ilang taon na rin. Tapos, ito recently lang, mga 2023, mga ganyan, or 2022, binenta ulit sa kanya. Binili niya ulit, ganun pa rin yung takbo guys. 100k na yung ano, plus na yung milyahe, no? So, anong ibig sabihin nun? Basta maintain mo ng maayos, no, yung turbo 4D56. Maganda yun guys, no? So, ibig sabihin, yung mga ganitong klaseng SUV kasi guys, made siya in, kaya nga siya, ano yun, no, sports utility vehicle. Made siya sa iba't ibang, ano, no, kumbaga, ready na siya kahit paano sa mga lubak-lubak, no? Hindi naman sinasabi na yung mga 4x2 is hindi na pwedeng off-road, no? Hindi naman ibig sabihin nun off-road lang talaga. Paano yung mga lubak-lubak guys, no? No, halimbawa dun sa may ano, pupunta ka ng Marilao or around dyan sa MacArthur. 'Di ba may mga lubak-lubak na part dyan guys? Doon mo makikita yung difference ng SUV. So both Fortuner and Montero Sport, goods na goods dyan. But then ito nga, malambot masyado yung suspension nito. So para kang inaalon, kung doon ka sa comfort, edi piliin mo to, 'di ba? Kung i-base lang natin sa G na automatic, so i-base na lang din natin sa ano, sa kumbaga, total nandun na rin tayo sa pagpipilian na yun eh. Kung ayaw mo ng manual, no? Disclaimer lang guys ha, kasi I think pa wala na yung manual sa ano, sa SUV ng ano, kasi may naririnig na naman ako. Pero kung meron, syempre magandang choice din yun, no, na may manual. Ito paano, kung may manual si Fortuner, no, goods na goods yung guys, no, kung pipiliin mo si Fortuner na manual. Kung yung nga hinahabol mo, no, una yung brand name, no, kasi ang binibili talaga din dyan yung pangalan ng sasakyan guys eh. Kasi pag in after sale mo yan, mataas pa rin yung value, no. Syempre Toyota, di ba, mabibenta at mabibenta mo pa rin ng maganda yan, or may swap mo ng maganda-ganda yung value. Yun lang yung sinasabi ko is about kung halimbawa nandun yung bracket na din ng budget mo, no. So ito pang isang factor guys, no. Mas mura to. Actually, mas mura to kung nandun ka sa factor ng budgeting, no. Tapos may pang cash ka guys, no. Let's say may pang cash ka. Tapos halimbawa lang ang pagpipilian mo is yung G automatic or yung GMT. Yes, mas mura-mura yung MT ni Fortuner, no, compare sa 80 niya. Pero mga differences around 70 to 100k, no. Depende sa mapagkukuha na mong kasa. Ang sinasabi ko lang kasi is si Toyota, because of its no, integrity niya, no, yung kanyang ano, hindi talaga siya nagda-down ng ano, ng yung mga discount. Siguro swerte ka pag may mga promotion sila, 150, no, mga ganyan, 150 to 200 siguro yung makukuha mong diskwento guys. Pero to kasi common knowledge na nga actually, no, meron tong 0DP. Pag may pang cash ka, halos 300k ang diskwento. Nasa 1.2 lang to guys, no, something. Kung may 1.3 ka, kumpara mo sa 1.6 plus, no, ng manual, no. Actually kung lang 1.7 yan eh. Pero kung nandun ka sa bracket na yun, no, may pang cash ka, ma-attract ka talaga dito kasi syempre ang laki ng diskwento mo, no. Hindi sa mapapaikot yung pera, because yung hard earn mo na pera is malaki-laki pa guys, di ba? Kung i-compare mo rito kay Mitsubishi Montero Sport GLX MT, no? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na ano guys eh, na nako hindi, mas matibay yung ano dyan. Ito na lang guys eh, tingnan ng mga ano, may mga 4D56 pa nga na adventure dyan, yung mga naalagaan talaga, alaga talaga guys Tapos ang dami ka pang makikita sa kalsada na ano, no. Although marami din talagang mga 2006 na 2007 na mga Fortuner kang makikita guys, no. No, marami ka pang makikita, no, may mga gasoline pa nga yung mga dati nilang nilabas. Pero kasi etong si Montero Sport is ano, kumbaga parang oh well, 'di ba?
kung may pang cash ka lang din, and halimbawa sa type namin, siguro lalo yung mga Gen Z, no, palit-palit na sasakyan yan guys, sigurado. Iba kasi yung thinking ng mga baby boomers sa thinking ng Gen X tsaka ng thinking ng mga millennials. So ako millennials ako guys So ang sa akin lang kasi, kung gusto ko lang is itong at least JDM, yung kaya ng within the span of our budget, ganun. Yun lang din yung thinking ko, no. Saka syempre yung alam mong nasa market na matagal na, 'di ba guys? Ito nalalapit ng pagpapalit ng ano nito guys, no. Papalitan nyo na to. Malapit na talaga to, no. I think tong generation nito, kung mapapalitan na nila, kasi naglabas na sila ng mga ano guys Ito kamukha nito guys, sa C3 milubak ko. O 'di ba? O, 'di ba? Kung may SUV ka, at least kung ang choice mo Montero Sport, malambot-lambot 'yan. Pero kung mag-isa ka, tapos Fortuner yung nakuha mo, baka bounce ka din dyan. Kasi nga yung comment nila, unless guys, no, palitan mo ng ano, ng Pax na shock, no. Kaya kung ano man yung nasa market ngayon, no, na alam mong magiging komportable, o kaya papalit mo siya, ibang usapan na yun, 'di ba? Pero kung stock to stock ang pag-iusapan, eto, goods na to, no. Next time guys, gawa natin ng vlog yung sa Everest, kasi interesting din yun. Kung i-compare natin siya sa Toyota, no, ay sa Toyota and dito, no. So maganda-gandang topic din yun guys. So ang ano lang natin is, kung nandun ka sa pamimili ngayon, like ng dati ko pa sinasabi, exhaust mo na lahat ng option mo, no. Kung nandun ka sa dalawang brand like this Montero Sport or Fortuner, no, tas nandun ka na din sa base nila, no. Kasi kung meron ka naman din pang bili ng top of the line, 'di ba? Bakit hindi? Doon ka na sa GRS. 'Di ba? Kung may pang GRS ako doon ako, syempre, 'di ba? Kaya kung kaya lang, kasi syempre nagba-budget ka, 'di ba? May mga iba-iba tayong priorities. But then kung gusto mo lang mag-accumulate ng SUV, tapos gusto mo lang talaga siya totally, di at least etong sasakyan na to guys, ano ka na, kumbaga kahit papaano goods ka na, no. So overall guys, mas malapad si Fortuner, no. Pag tinignan mo si Fortuner guys, baka mamaya sabihin nyo mas narrow talaga to guys, no. Ang advantage lang nun is pag medyo masikip, alam mo makakalusot ka, kasi minsan yung may rush siya harap, halos ka-size niya lang yung rush, pero mahaba siya, narrow pero mahaba, talagang pang SUV yung haba niya. Unlike yung sila Brusco, no, malapad. Kung gusto mo na ganong type, syempre pipili mo yung mas malapad, di ba? So yun yung isa sa mga advantage or disadvantage na makikita mo, no. Pero halos same lang sila guys ng ground clearance, no, kaya lang kasi etong GLX na to guys, kung titingnan mo yung base ng alam ko urethane pa yung yung sa Fortuner, urethane pa to guys, no. So medyo yun lang ang nakakalungkot nun, no? Kung medyo maselan ka, no, gusto mo gusto ko leather na, total SUV ni, di ba? Mga pag ganun kasi tayo guys, di ba? Pero sa akin lang, kung namimili pa talaga kayo ngayon guys, no, and nandun kayo sa part na dalawa tong pinagpipilian nyo, i-check nyo lahat, no, sa specs, kasi kayo konting-konti lang, although mas malakas ang torque nito, no, dahil nga iba yung tono nito, na may turbo kasi to guys I think turbo din naman yun, pero iba talaga tono nito. Kumbaga kung mag-ano ka lang din is kung hindi naman sa guys sa mga naka-Fortuner natin na titos dyan, sa 2.4 lang naman yung pinag-uusapan natin. Marami talaga nagsasabi kung tulin lang, mas matulin to. Mas matulin talaga to guys. Sa 2.4 yung pinag-uusapan natin. Kasi nakumpara ko rin yan before kung makina lang pag-uusapan mo. Siyempre malakas yung makina ng 2.8, no? Tsaka ng 3.0 ng Isuzu Action.
yung 2.8 ng Toyota na GD, no? Malakas yun. Pero ibang usapan na rin kapag yung mga nag-setup na, nagpalit ng twin turbo, mga ganyan. Ayun, karera naman ang hanap nung guys. Kung professional driving ka lang naman, pang daily drive mo, no? For family, for work, church, yan. So hindi naman nawawala sa lifestyle natin yan. Meron tayong church day, no? Above all. So ang ano lang natin is, kung mamimili ka lang din, exhaust mo na yung option mo kung gusto mo ba to, no? Pero nangingibabaw dyan guys yung ano yung pagbabudget Sinasabi ko lang kasi baka mamaya nag-iisip tayo na kumbaga marami namang pera, no? Kung marami kang option guys, no? Marami kang pera. Kung sakto lang din naman nagbabudget ka, exhaust mo na yung iyong budget guys, no? So overall sa akin lang, no, parang 9/10 tong si ating Montero, no. Then nasa mga 8/10 si 40, no. So si Sporty, yung base lang naman guys, no, kasi doon lang naman tayo nag-base. So kumbaga kung mamimili tayo guys, i-exhaust nyo na lahat ng option nyo, no? And ano lang tayo guys, kumbaga chill lang tayo kung ano yung pipiliin nating sasakyan, no? Kumbaga ano lang naman to, no? Friendly ano lang naman to, comparison guys, no? And hopefully, no, makuha nyo yung dream car nyo and yung options nyo guys, no? Kung andun kayo sa pamimili, congrats sa inyo, binabati ko po kayo. This kumparo lang naman is yung mga insights lang natin, in reality lang naman, no? Yung mga nakikita lang din natin guys. So I hope to see you soon, no? Mag-compare ulit tayo ng ibang vlog, no? See you sa next driving natin, and I see you on the next one guys.